Kung gusto mo ng classic scooter na elegante, pasok sa budget dahil halos 20,000 daw ngayon yung kanilang discount. Italian looking na rin. Tara, bigyang pansin natin ang SYM Tuscany 150. Tara. Sa kanyang looks ay masasabi mong pwede talaga siyang pangtapat dun sa mga classic scooter na kilala kagaya ng Vespa or Lambretta. Dahil sa hindi nga nagkakalayo yung kanilang forma, maganda na rin yung aesthetic, cute, madaling dalhin, pasok to sa mga nag-aaral pa lang magmotor or sa mga beginner, pwedeng pang lady rider or pwedeng pang araw-araw. Elegante ang pormahan, lalong nagpaangat sa pagka-classic scooter nito. Ang kanyang mga pairings, nung nakita ko ay maganda naman talaga yung quality. Malapad yung upuan, may white na lining na nagsilbing division ng upuan ng rider at dun sa backride. Malawak at komportabling apakan ng rider. May rubber matting na rin ito na iwas sa dulas ng ating mga paa pagka nakasakay tayo sa motor. At unique ang mga disenyo ng kanyang mga signal light na kapag nakita mo ito, masasabi mong Tuscany 150 ang motor na to. Dahil yung shape ng kanyang mga signal light ay parang sipit ng crab. C-shape ito dito sa may unahan at maging doon sa signal light sa likuran. Ang ilaw ng motor na to mula sa kanyang headlight, taillight at maging sa kanyang mga signal light ay naka full LED na. So maliwanag yung bato ng ilaw pero hindi naman nakakasilaw. Dahil nga napaka-elegante at premium looking ng scooter na to ay talagang napaka-minimalist at wala kang makikita ang mga decals dito. Tanging mo makikita ay yung kanyang mga emblem magmula dito sa harapan. Sa pinakagitna, black background, tapos may Tuscany nandito sa taas at dito sa bandang ibaba ay may three colors na green, white, and red na nagre-representa para siya ay maging Italian looking. Dito sa kanyang bandang kaliwa, pag nakakatayo sa motor ay may emblem, Tuscany 150, silver plated ito, agaw pansin, talagang napaka-elegante yung datingan. At sa pinakaibaba naman ay may kulay gray na touch, may pride of ownership dahil may nakasulat na SYM. At sa bandang likuran naman, pagkatingin natin dito sa kanyang bandang gilid, ay meron pa ring silver-plated na emblem na Tuscany na bumagay din dito sa kanyang very simple na grab bar na kulay silver din. Isa din sa nagpaganda ng kulay ng motor na to ay yung karagdagang touch ng kulay gray dito sa frame ng kanyang headlight. Dito din sa kanyang panel, yung pinaka-frame niya, kulay gray din. At dito din sa kanto ng kanyang fairings, papunta dito sa may bandang gitna ng kanyang foldable na backride footrest. Hindi rin kinalimutan na lagyan ito ng USB ready na charging port. Pwede tayo dito mag-charge. Napaka-convenient na rin ang motor na to dahil ang kanyang tank cap ay may kita natin dito sa unahan. Pagka nagpagas tayo, hindi na natin kailangan tumayo pa or ng ating backride dahil nandito na nga sa unahan yung kanyang tank cap. Ang location ng tangke ng motor na to ay nandito sa pinakaibaba na nagpaganda sa center of gravity ng motor na to. Kumbaga, mas magandang tumakbo ito dahil yung bigat ng motor na to ay nandito sa pinaka-lower part. Keyless na rin pala ang motor na to na bihirang-bihira sa classic scooter. May carabiner hook na rin dito sa pinakaunahan. Pwede nating ilagay yung mga dalahin natin kung tayo man ay may mga pinamili. At kung kulang pa yan, dito sa kanyang underseat compartment ay napakalawak na rin. Nakasyang-kasya yung mga full face na helmet. At kung may ilalagay man tayo dito sa underseat compartment na ibang bagay, ay may dalawa namang hook para sa ating mga helmet. At kung nag-aalangan kayo dahil nga sa classic scooter ang motor na to, baka wala siyang masyadong power. Nagkakamali po kayo dahil 150cc na po ang motor na to. Naka 4-stroke ito, single cylinder, single overhead cam, at mas lalong matipid sa gas dahil naka 2 valve pa siya. At saka naka-FI na rin. 10.7:1 ang kanyang compression ratio. CVT automatic ang motor na to. Less maintenance dahil naka-air-cooled pa siya at okay lang sa classic scooter na below 200cc. Kumbaga, akma siya sa 150cc, hindi na rin mag-o-overheat kahit na naka-air-cooled pa siya. May asahan tayo sa lakas ng kanyang makina na 8.5 kilowatts at 8,000 RPM na kanyang maximum power. At sa kanya namang maximum torque ay may 11.4 Newton meter at 5,500 RPM. Na goods na rin dahil pangtakbong pogi lang talaga ang hatid sa atin ng mga gantong classic scooter. Sa kanya namang instrument panel ay fully digital ito na nahahati sa dalawa. Sa bandang itaas, nandyan yung orasan, voltmeter, odometer, habang sa ibaba nito ay makikita ang fuel gauge
At ang speedometer, syempre lahat ng mga pangunahing informasyon ay makikita natin, kagaya ng turn signals, engine check, temperature check, etc. May dalawang button sa left and right niya, ang isa ay para sa option at ang isa naman ay para sa adjustment. At sa sukat naman ng kanyang mga gulong dito sa unahan ay may sukat na 110/70/12. May kalapara na rin ito, lalo na dito sa hulihan na may sukat ng 120/70/12. Parehas na nakamags at tubeless na rin. So, bagay na bagay yung laki ng kanyang mga gulong dun sa kanyang body structure. Kumbaga hindi alangan, sakto lang din. Ang brakes niya naman sa harap at sa likod ay naka-disc brake na naka-combi brake system na kapag tinigyan natin ng madiin, ang brake sa likod ay may sumasamang 30% na brake sa harap. Okay na okay kapag baguhan ang gumamit at hindi pa masyadong marunong tumansya ng brake. So malaking tulong na naka-combi brake system ang motor na to para maging smooth at instant ang braking system ng scooter na to. At sa kanya namang mga suspension dito sa unahan ay ginamitan ng telescopic fork. At ang mahalaga naman dito sa likuran ay naka-dual shock na hindi kagaya ng ibang classic scooter na naka-single shock absorber lang. Ang isang to ay naka-dual shock absorber. So maganda yung laro ng mga suspension lalo na sa mga lulubak na kalsada. Kayang-kayang dalhin ang motor na to kahit na mga baguhan sa pagmumotor dahil may bigat lamang ito na 123 kilograms. Nung sinukat naman natin yung kanyang seat height ay saktong-sakto lang. Kayang-kaya nating sumampa ng maayos at puti din tayo dito. Nakasayad yung dalawa nating paa sa ground. Kung gusto nyong gawing reference yung ating height, my height is 5'5" hanggang 5'6". Sa seat height niya na 780mm, hindi naman tayo nahirapan. Sa kanya namang ground clearance ay medyo may kababaan ito. So, ingat na lang tayo sa mga malulubak na daan or matataas na humps. Medyo humete na lang tayo dito para hindi sumaya sa ating motor dahil ang kanyang ground clearance ay may 101mm. Sa kanyang wheelbase naman ay may sukat na 1,260mm. Ang kanya namang dimension, sakto lang yung lapad, yung haba at yung taas. Dahil ang kanyang length ay may 1,855mm. Yung kanyang width naman ay may 715mm at ang kanyang height ay may 1,130mm. Ang kanya namang bore and stroke ay may 57.4 by 57.8mm. Ang dating presyo ng SYM Tuscany 150 ay 126,900 pero may discount sila ngayon at nagkakahalaga na lang siya ng 108,900. Kung gusto niyo naman mag-installment, pwede naman. Kung magda-down kayo dito ng 18,027 at ang magiging monthly nyo kapag kinuha nyo ito ng 3 years ay 5,287. Kung ikaw mahilig sa mga classic scooter, sa inyong palagay, sulit ba ang SYM Tuscany 150? Comment nyo nga sa ibaba. Nauuso na naman ngayon yung mga classic scooter at ngayong taon ay napakaraming nilabas na classic scooter dito sa ating bansa. Pero dahil kilalang mga scooter nga ito ay medyo may kamahalan. Bakit hindi natin itry ang FKM Labi 150? Silipin natin ngayong araw yung kanyang specs, mga features at alamin na rin natin kung magkano ngayong taon. Tara! Nung napadaan niya tayo dito sa may FKM Antipolo ay agaw pansin sa atin yung classic scooter na to, yung Lavi 150 na nandito sa kanilang labas. Ayan yung kanilang branch dito sa Antipolo, FKM, sa tapat lang to ng SM Cherry. So marami din silang unit dito kung gusto nyong mag-visit dito. Ayan yung kanilang mga motor na naka-display dito. So wag na natin patagalin to. Review na natin yung Lavi 150 ng FKM. Let's go! Sa kanyang looks ay kapansin-pansin yung pagka-Italian looking nito at wala kang makikitang decals o sticker dito. Pag tiningnan mo sa kanyang bandang harapan, ay sakto lang din ang laki nito pero pag sinilip mo yung angle dito sa huli, ay medyo bulky siya. Kakulay ng side mirror nito ang kulay ng mga bearings. May mga touch na chrome dito sa frame ng kanyang headlight. At dito din sa gilid ng kanyang mga bearings all the way dito sa kanyang bandang likuran ay naka-chrome din. May pride of ownership ng FKM. Naka 3D emblem ito dito sa may unahan. At sa likuran din ay naka-emblem ang Lavi 150. Unique din yung kanyang grab bar kasi agaw pansin talaga ito pag tiningnan mo dito sa kanyang hulihan. Medyo kakaiba siya kumpara sa ibang grab bar. Wala ka na ring aalalahanin dito dahil kahit
classic scooter ito ay medyo maibubuga din dahil 150cc na po ang motor na to. 4-stroke single overhead cam, single cylinder, less maintenance pa ito kasi naka-air-cooled pa siya, naka-FI kaya medyo matipid na rin sa gas. Sa kanyang maximum power na 6.85 kW at 7,500 RPM na makikipagsabayan din to sa mga kilalang brand sa Pilipinas with a maximum torque naman na 10.5 Nm at 6,000 RPM. CVT automatic. At ang kanyang tank capacity ay mayroong 6.2 liters na kaya magkonsumo ng 35 to 45 kilometers per liter depende sa driving habit natin, sa road condition at sa bigat ng rider. Mapipil mo talaga yung pagkaka-classic scooter nito dahil naka-bulb type pa yung kanyang headlight. Pero nilagyan naman nila ng mga LED yung kanyang signal light at kanyang tail light. Sa additional features nito ay equipped na rin ito ng USB ready na charging port. Hindi ka na rin mag-worry kung sakaling umalis ka ng bahay nyo, nalobat yung cellphone mo dahil pwede ka dito mag-charge. May saktong laki lang din yung kanyang compartment dito sa may unahan, disusi ito. At meron na rin siyang hook, dagdag sa pagka-convenient ng motor na to. At dagdag pa sa pagka-unique ng motor na to dahil ang kanyang tangke ay located dito sa bandang ibaba. May susian din ito dito sa kanyang bandang footboard na agaw pansin naman na may mga rubber stripe ang kanyang footboard na nagsisilbing anti-slip para makapit ang ating mga paa kapag nakasampa tayo sa motor na to. At swabe din ang upuan nito sa lambot nung trinay natin siyang upuan dahil medyo makapal yung nilagay nilang cushioning para na rin siguro maging long lasting yung kanyang cushioning. Maganda din yung kanyang seat cover. Meron siyang mga texture dito para hindi madulas. Sa kanya namang panel, ayan, kombinasyon nito ng analog at digital. Kaya malinaw nating makikita yung mga information na kailangan natin kapag nagta-travel tayo or kapag may chinek tayo sa motor na to. Sa kanya namang dimension, so saktong-sakto lang din talaga ito sa mga beginner at doon sa mga lady rider dahil may length siya na 190 cm, may width naman siya na 70.5 cm at may height siya na 113.5 cm. Sa kanya namang mga switches dito sa kaliwa, nandyan yung high and low. Meron din siyang hazard dito, may turn signal at yung kanyang busina. Sa kanyang kanan naman, ayan yung kanyang electric starter. Sa kanyang wheelbase, may sukat ito na 134 cm. Sa kanyang seat height, nung sinubukan naman natin siyang upuan, sakto lang din sa height natin. May height tayo na 5'6" dahil ang kanyang seat height ay 81 cm at may ground clearance naman siya na 15.5 cm. Hindi ka na rin talaga mahihirapan lalo na kapag ka nag-park ka sa alanganing lugar or kapag ka nasa mga traffic situation ka dahil kayang-kaya nyo yung motor na to dahil may timbang siya na 108 kg. Sa sukat naman ng gulong dito sa kanyang unahan, may sukat na 110/70/12. Sa likuran naman ay 120/70/12. So medyo bulky na rin to ha. Sa kanya namang suspension dito sa unahan ay naka-telescopic fork at dito sa likuran ay naka-hydraulic spring type. At sa kanya namang braking system dito sa unahan naka-disc brake with combi brake system. Ganon din sa likuran na naka-disc brake din with combi brake system. Pag sinabing naka-combi brake system, binabalance nito yung stopping power sa unahan tapos sa likuran, 70% sa likod, 30% naman dito sa unahan. Ang Labi 150 ay may mga kulay na red, white, black, and gray. At may SRP naman ito na 86,900 at pwede ka naman dito mag-installment kung magda-down ka ng 26,070 pesos at ang magiging 24 months mo ay 3,752. So sa inyong palagay, sulit ba ang presyo ng motor na to sa kanyang specs and features? Sa dami ng lumalabas na scooter, kung medyo tight yung budget, sa tingin mo ba pwedeng-pwede na yung motor na to? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi nating video, ay huwag mo kalimutang mag-like, mag-subscribe para mas maging updated ka pa sa mga susunod nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye.